Hi Libra, kamusta? Welcome back to Pinay in the Tarot. This is your bonus reading for February. Happy Valentine's Day. And Happy New Year at Happy Chinese New Year na din sa mga Libra. Kumusta kayo guys? I'm so excited na gawin tong reading na to. For some reason, drawn ako sa Libra ngayon kasi nga kayo yung pinaka-highest views. Nung nakaraang buwan, umabot ng 22,000 views yung Libra reading ko. Kaya thank you so much mga Libra. Sobrang natutuwa din ako sa mga comments nyo, lalo na yung mga nakaka-resonate po. And pagpatuloy nyo lang yung pagko-comment kasi kung marami ulit views, gagawa ulit ako ng bonus reading for next month para sa inyo mga Libra. Okay, so anyway, ito na. Ready ko lang yung mga cards nyo. Okay, kamusta na kayo guys? Sandali, baliktad. Ano nga ba sasabihin ko kay Libra na wala na sa isip ko? Anyway, Libra, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede po kayong magpa-private reading sa akin. May bayad po yun kasi ikaw mismo ay re-reading ko. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay in the Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko sa ilalim ng video na to. And kung kailangan nyo naman ng crystals, kagaya na nakikita nyo suot-suot ko lagi, bisitahin nyo po yung Instagram ko kasi pinupost ko po dyan yung mga crystals for sale to attract love, to attract money, wealth, prosperity, abundance, new beginning, at marami pang iba for creativity, vitality, for negotiation. Marami po pong iba guys. Kaya puntahan nyo na lang po doon. Anyway, magsastart na ako. Okay, tingnan natin ang unang mensahe kay Libra. Boundaries, honor. Parang mahalaga sa'yo ngayon na mag-set ka ng boundaries sa relationship mo. Kasi mahalaga sa'yo yung honor, yung respect. Having sensible boundaries is important. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Yung iba sa inyo guys, in-honor nyo yung person nyo na kumbaga binibigay mo sa kanya kung ano yung deserve niya or yun yung kailangan yung gawin. At the same time, kailangan nyo din mag-set ng boundaries kasi ayaw mo naman ubusin lahat sa taong yan. Binabalanse nyo lang. And ang nakita ko kasi dito, parang urong-sulong ka eh. May time na umaatras ka kasi nga may boundaries ka. May time din naman na talagang binibigyan mo ng halaga yung person na yan or yung connection ninyo. Ang sabi dito, pag binigyan mo ng halaga yung taong yan, mapapansin mo na nagiging strong yung relationship nyo. Okay. So from the tarot, tingnan natin guys. Overall energy is 4 of Pentacles. Mukhang focus ka ngayon sa pera mo. Pakiramdam mo kasi nag-improve na yung buhay mo, lalo na sa finances. Pero hindi ka pa handang ibigay lahat sa pagmamahal or sa love. Kaya pinipili mong kumalma muna, gawin mo na yung mga priorities mo, responsibilities mo. Pero nagbo-bloom ka na ngayon, Libra. Kita mo, ang daming mga hala-halaman. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng growth. And this is money, guys. Bongga yung money mo dito sa nakikita ko. Pero like I said, keep going. You need to work. Continue to work. Kasi yan yung, kumbaga yan yung puhunan mo para ma-achieve mo yung success sa finances mo. Okay, mamaya i-clarify pa natin yan. So, sa recent past, Ace of Pentacles, Queen of Cups, and the Lovers. Nakita ko dito sa past, merong person na sobrang mahal nyo ang isa't isa at pinili mo talaga na siya yung maging parte ng buhay mo. Baka may ka-deal kang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron ding energy ng Gemini. And meron din namang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign. So, minahal nyo ang isa't isa. Andito yung lover's card eh. So, there is attraction, passion, intimacy. Parang nakita ko sa'yo dito, you took a risk sa taong yan. Kasi andito yung Ace of Pentacles eh. So, kumbaga, sinubukan mo talaga. Kasi masaya ka sa kanya. Parang nakita ko dito, itong person na to, siya yung ultimate na pangarap mo or siguro parang trophy. Kita mo hawak niya yung cup niya o para kang nanalo sa loto, pakiramdam mo kasi dumating sa buhay mo yung taong yan. Kaya tumaya ka din sa kanya. Siya yung pinili mo. Posibleng yung iba sa inyo meron kayong tinalikuran na past relationship nyo kasi nagdesisyon kayo na itong person na dumating, siya talaga yung
bibigyan mo ng love mo. Okay. So, sa current energies mo, Six of Wands, the High Priestess, and the Hermit. Ngayon, nakikita ko dito, ang daming tao sa paligid mo. Okay, takpan natin yung picture kasi bawal kasi mga ganyang klase ng picture eh. Anyway, ah, ang daming tao sa paligid mo, sobra kang mapagmahal, pero sa loob-loob mo, iniisip mo paano ako kasi ang dami kong taong kailangan tulungan, kailangan suportahan, paano naman ngayon ako? Kaya iniisip mo din yung sarili mo, may time na gusto mo mapag-isa or alam mo yung feeling na kahit marami kang sinusuportahan, pero hindi mo na lang sinasabi kung ano yung totoong feelings mo or yung totoong gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi mahalaga din sa'yo yung mga taong yan eh. Okay. Mamaya i-clarify natin bakit lumabas yung energies na yan. Pero I feel like baka nasa spotlight ka, alam mo yun, may mga nasasabi tungkol sa'yo. Kaya ikaw naman, parang ayaw mong mapahiya. Yun yung na-feel ko dito eh. Ayaw mong mapahiya, at the same time, sinisikreto mo na lang kung ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo or yung plans mo, future plans mo. Sa near future, Judgment card, Ace of Wands, and the Death card. Oh my gosh, guys. Ang laking transformation nito, Libra. Mayroon kang desisyon na kailangan gawin. Sa ngayon kasi, parang sa current mo, torn ka eh, kasi ang daming tao sa paligid mo. May mga responsibilities ka sa family mo or baka breadwinner ka. And ang daming nakatingin sa'yo ngayon. Pero lumabas dito sa near future, kailangan mong magdesisyon ulit. So, possible na magkaroon ng ending dito, separation, ending. Kaya ngayon parang nahihirapan kang magdesisyon ulit. Sa past, yun yung desisyon mo na magkaroon ng person sa buhay mo. Pero ang pinakamahalaga kasi sa'yo maging stable ka. Kaya parang when it comes to love, parang hindi mo alam kung ano gagawin mo sa love. Ayan, kasi ang mas mahalaga kasi sa'yo yung financial stability. Okay, so i-clarify natin guys. Bakit ganito na lang ang pinagdadaanan ni Libra? Char! May ganon. Okay, tingnan natin na The Fool. Wow, new beginning. Taking a risk. Queen of Swords. Seven of Pentacles. Alam mo, you are very smart person, Libra. Nakita ko dito. Very logical ka mag-isip eh. Kaya, ang lakas ng energy mo, ang laki ng mga pangarap mo. And again, ang focus mo talaga dito is stability talaga, finances. Wow, grabe. Ayan lumalaban ka. So, okay, lagay natin dyan. Tingnan natin. Sa bottom of the deck, Page of Pentacles, Four of Cups. Nakita ko dito, parang meron kang gustong gawin, pero parang gusto mong connect sa person na yan, pero at the same time, meron something na pumipigil sa'yo na ayaw mo. Ewan ko kung ano yun guys, pero medyo emotional ka dito. Okay. So, tingnan natin yung nasa recent past. Bakit pinili mo yung taong yan? Yan kasi lumabas dito Knight of Swords, Knight of Cups, Nine of Pentacles, the Chariot. Oh my gosh! So, sobrang in love ka sa taong to sa past. Okay, pag sinabi kong past guys, hindi kailangan na matagal na. Pwede yung last year lang or last month lang. Depende din sa sitwasyon. So, i-comment nyo kung ano ba. Okay, kasi kapag general reading po, ay magkaiba ng timeline. Depende po sa kanya-kanya. Kasi maraming nanonood So, iba-iba din. So, i-comment nyo na lang. Pero anyway, ang nakita ko dito sa past, single ka, ang ganda ng aura mo dito Ang dami mong naging achievements, especially sa finances, very independent person. So, nung dumating yung taong yan sa buhay mo, parang talagang pinaglaban mo, mabilis nga yung pangyayari There is romance, there is passion, there is attraction, there is love, and very idealistic ka dito. So,
Kanina na-mention ko na meron kang tinalikuran para i-pursue yung taong yan. At lumabas ulit yan dito eh. Okay, i-clarify natin yung sa current. So, the reason kung bakit mo siya pinili is because parang may nakita ka sa kanya na ayaw mo na siyang pakawalan. Na feeling mo ito na yung hinahanap ko, siya na yung pipiliin ko, and ang lakas ng confidence mo, nakita mo din sa kanya na meron din sa kanya ng strength na kagaya ng meron ka. Okay. So, sa current, tingnan natin kung ano bang sunod na nangyari. Oh my gosh, merong panghihinayang. 5 of Cups, Page of Wands, 2 of Swords. Ngayon, di ba dati pinili mo siya? Ngayon, nanghihinayang ka, nalulungkot ka, natatakot ka. Okay, ibig sabihin guys, may nangyari dito kung bakit naging emotional to. Nagkaroon ng missed opportunity. Ayan, nakisali pa yung langaw eh. Nagkaroon ng missed opportunity sa inyo ng taong yan. Kaya, gusto mo pa rin siyang i-pursue or ipaglaban. Pero at the same time, parang pinangungunahan ka ng lungkot at parang nabawasan yung lakas ng loob mo dito. Bakit kaya? Tingnan natin yung nasa bottom of the deck. Kasi nalilito ka. 7 of Cups, ang dami mong iniisip. So, parang na-overwhelm ka with emotions. Kaya tuloy, parang hindi ganun ka-clear yung isip mo. Although, tinatry mo naman buksan yung isip mo, nakita ko parang gusto mo nga pa rin nga yung taong yan eh. Pero, yung fear talaga yung pumipigil sa'yo. Sobrang mahal mo siya, 10 of Cups. Parang sa kanya mo nakita na magiging happy ka, magkakaroon ka ng magandang future. Okay, grabe. So, okay, tingnan natin yung sa person mo naman. Okay. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, 9 of Wands. Nasa malayo tong person na to. Oh my gosh, bakit ganon? Bakit parang galit siya or binlock ka ng taong yan? Or di kaya ang dami niyang naging frustration sa connection ng dalawa or sa relasyon nyo. Nakita ko very practical siya ngayon. Mukhang meron siyang inaasikaso sa finances niya or baka sa business niya. Yung iba sa inyo guys, long distance. Ang nakita ko dito, na-improve na niya yung sarili niya ngayon. Pero ang dami ding hindi maganda na nangyari sa kanya. Siyempre kasama na yung sa love life. Ang dami niya kasing pangarap itong taong to. So, merong hindi magandang nangyari sa kanya sa personal niya na buhay. Kaya parang, actually pareho eh, sa love, pati na rin sa personal na buhay niya. Kaya parang, when it comes sa relationship niyo or sa connection niyo, siguro hindi niya nabibigay yung 100% niya. Ayan, kasi apektado siya eh. Okay. Pero alam mo tong person na to, lumalaban. And sa nakikita ko sa kanya, anytime, pwede siyang bumalik ulit sa'yo. Kasi itong si Queen of Pentacles, very loyal yan. So, ibig sabihin kapag loyal, kahit na may mga nangyaring hindi maganda, pero nafe-feel niya pa rin na nagki-care pa rin sa'yo tong taong to. Yung nga lang, sa ngayon, mukhang kailangan niyang ayusin tong mga nangyayari sa paligid niya. Inuuna niya yung mga priorities niya. Okay. So, tingnan pa natin. Anong feelings nitong person ni Libra? Page of Cups, gusto makipag-usap kasi nalulungkot. 5 of Pentacles, nada-down. Black Numen. Alam mo, sobrang stress nitong taong to. Nakita ko merong emotional na bagong opportunity. Kaso lang nawawalan siya ng pag-asa. So, kanina, nakita ko kasi sa part ni Libra na nanghihinayang ka. Ito naman, meron ding lungkot sa kanya, pero more on, gusto niyang kumonek sa'yo, kaya lang, the way siya makipag-usap sa'yo is parang nafe-feel mo sa kanya na nada-down siya or malungkot siya. So, in a way, pareho lang kayo. Parang binabalansin nyo nga yung isa't isa eh. Kasi ikaw naman, parang nakafocus kasi sa hindi magandang nangyari. Siya naman, nakafocus siya sa opportunity na maging okay kayo, pero humihina yung loob niya. Parang feeling niya, andun nga yung opportunity, pero parang hindi ko kaya. Parang ganun yung sinasabi niya eh. Parang feeling niya hindi niya kaya.
And feeling niya iniwanan mo siya kasi itong Five of Pentacles, nasa lamig siya eh. Ayan oh, nasa lamig tong taong to. Left out in the cold, or ibig sabihin, ayun, malungkot nga and lumuluha pa. Tapos kasama pa itong card na Black Numen, which is feeling down and depressed. Pero tingnan natin kung ma-overcome ba niya yan. Okay? Pero tingnan muna natin yung next card. Okay. May possible na communication, pero parang hindi pa rin eh. Parang hanging pa rin. Yan ang lumabas dito, guys. So, ibig sabihin, wala pa rin kasiguraduhan. Three of Pentacles. Meron kayong partnership na nagtapos. Oh my gosh. Nagkaroon ng ending dito. Ayan oh, ang bigat nito. Andito yung The Devil card. And Ten of Wands. So, nakita ko dito, kaya naman pala mayroong parang nadidepress kasi nabibigatan siya sa ending na nangyari sa inyong dalawa. Okay, pero sabi ko nga, tingnan natin kung ma-overcome ba niya yan. Sa totoo lang, ang sagot is mukhang mahabang process kung ma-overcome ba niya kasi ang bigat ng nafe-feel nitong person na to ngayon. Six of Cups and the Queen of Wands. Nakita ko ma-overcome naman niya kasi namimiss ka niya at committed siya sa'yo. Sa totoo lang, nakita ko din dito, very charming itong person na to. So, posibleng may iba pa siyang mga admirers. Kasi si Queen of Wands pala to eh. This is very passionate and fiery energy. Someone na talagang gagawin niya kung ano yung gusto niya sa buhay niya. So, namimiss ka niya. Kaya, posibleng yun yung magiging dahilan kung bakit magkakaayos kayo ulit. Kasi may mga memories na kayong dalawa na pinagsamahan nyo. Four of Cups and the King of Swords. Parang, may nakita ko dito na may offer sa kanya. Posible nag-offer ka sa kanya, pero iniisip niya kasi na kita mo yung itsura niya, parang naiinis na, parang walang pakialam, parang ang boring naman yan, parang ganun yung sagot niya sa'yo eh, parang gusto niya kasi more pa, kumbaga level up na dapat, pero yung ino-offer sa kanya is hindi sapat. Okay. Sa bottom of the deck, the world, this is about endings and new beginnings. Yes, ma-overcome niya to kasi babaguhin niya yung sarili niya. Kita mo ang ganda ng mga stars dito, oh. Connected again sa pangarap ng person mo. King of Wands. Wow, guys! Actually, this is your person. Ang nakita ko dito, oh my gosh, grabe pa rin yung attraction dito. And parang kahit ang dami niyang frustration sa connection niyo, pero bumabangon siya ulit eh. Yan yung nakita ko sa kanya. Nakafocus din siya sa finances niya and magaling mag-manifest tong person na to sa finances niya. The Star, nakita ko ini-enjoy niya yung life niya and kumakalma na. Wow! So, moving towards calmer waters. At the same time, nakita ko na minamahal niya yung sarili niya, inaalagaan niya yung sarili niya kasi ayaw na niyang masaktan. Nag-invest ng emosyon sa'yo to, Libra. Kaya ngayon, siya yung nakatalikod dito ngayon. Okay, so baka siya yung nagtapos kung anong meron kayo. Ang lakas ng energy ng fixed sign dito, nakatatlong 8 na tayo, guys. So posible mayroon kang kadil na Scorpio, Leo, Taurus, or Aquarius. Although kahit naman anong sign pwede. Okay? Kahit anong sign naman to. Binanggit ko lang yung strongest na signs. So, yun, ma-overcome niya yan. Magkakaayos ba si Libra at itong person na to? Oh my gosh! Yes! The White Numen. Kanina naalala nyo, sabi ko, Black Numen, depressed. Ito, bumabangon. And Six of Pentacles. This is about balance, give and take. Ito kanina yung card ng person mo, Black Numen. Ngayon, naging white na siya. Kaya, yes, ma-overcome niya yan. And may nakita ko, guys, na continuation. Kumbaga, ito yung part 2, kung ano man ang problemang hinaharap nyo ng taong yan. Any other message para sa ating mga Libras? King of Pentacles, the Strength card, and the Knight of Wands. Wow, Temperance. Alam mo, Libra, meron kang achievements. Ang masasabi ko lang, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kasi tama naman. Nagpapaka-strong ka dito si Strength card, oh.
Ang laki din ng pangarap mo. Manifestation, ayan merong infinity symbol. At the same time, there is passion and there is growth, there is fertility. Kita mo yung mga halaman ang lalaki. Excuse me. Ibig sabihin, fertility nga. And also, abundance, prosperity, achievement. Kita mo yung pentacle, hawak niya, di ba? Achievement kasi yan eh. Kaya go, go, go. Ayan lang yung masasabi ko para sa'yo. And, ano pang nga ba? Ito namang temperance, this is about patience. Alam mo, kahit ang laki na ng na-achieve mo, alam mo din sa sarili mo na hindi pa ito yon, hindi pa sapat to. Meron pang kailangan tapusin, meron pang kailangan ayusin. Kaya ang sabi sa'yo, temperance, meaning patience, keep going. Alam mo kasi na balang araw, or soon enough, magiging successful ka din naman talaga. Wow, Hierophant, Four of Swords, Two of Cups. May nakita ko dito person na, parang nakita ko very competitive ka, pero kinakalma mo yung isip mo. And possible guys na magkaroon ng reconciliation dito. Ayan, parang yan yung minamanifest mo. Although, sabi din dito, it will take some time. Ayan, it will take some time. Hindi yan bukas agad, okay na agad. Okay. Kuha ko kayo ng advice card. Advice para sa mga Libra. Okay, ito. Anong advice sa mga beautiful Libra? Sa mga beautiful Libras natin na nanonood, anong advice? Okay, ito na. 3 cards. Ang dami Through offering, may I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next steps will always be shown. Use me, love. Use me for the highest. I am yours alone. Wow, guys. So, meron ka talagang iniisip na nagdadala ng negativity. Kaya, kailangan mo daw i-release. Tanggalin mo sa sarili mo yan. Kasi fear yan. So, tanggalin mo yan lahat. At relax ka lang daw kasi may plan si God para sa'yo. At magtiwala ka din na ipapakita sa'yo kung anong susunod na gagawin mo or yung dapat mong gawin. And, meron kang maibibigay na love. Ibigay mo daw yun para sa ikakabuti ng lahat. Ayan. Or I feel like ikaw mismo to kasi sabi mo, use me for the highest good. Ayan. Ibig sabihin, yung love na pwedeng ibigay ni Libra, talagang bonggang-bonggang love yan. Nice naman. And ang next is health. Allow me, Divine, to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can help me. That it can help me be a loving ally and friend to this sacred form. Siguro nagiging health conscious ka. Reminder din to sa'yo na ayun, kailangan talaga guys, merong exercise, proper diet. Kasi ayun, hindi ko na kailangan ipaliwanag kung bakit. Alam nyo na yun, okay? Posible din na lumabas ng card to kasi parang in the mood ka ngayon na maging mas healthy. Mas healthy ka na. Last card mo is calmness. Wow. The inner divine is the witness of all, remaining still and quiet even during intense turbulence. So take a deep breath and then say, quiet my mind, dear Lord. May your peaceful calm take over. Oh, I love this. Intense yung mga nangyayari pero kalmado lang si Libra eh. Yung iba sa inyo kailangan nyo na mag-deep breathing at hingin nyo kay God na para magkaroon ka ng peace at mag-take over yung peace sa buhay mo. So, pwede natin gawin yan ngayon. Inhale positivity, exhale all the negativity. 3 times natin gagawin. Okay? So, sasabayan ko kayo guys. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, I'm done. 4 times ko ginawa. So, tapos na din ba kayo? Anong feeling nyo after ng deep breathing? I-comment nyo guys. Pwede nyo ulit-ulitin yan all throughout the day or pwede nyo gawin yan every day kasi
very powerful ng deep breathing exercises. Ayan. Okay guys, so that's what I have for you, Libra, para sa yung bonus reading ngayong February. Ayan, congratulations! May pa-bonus reading kayo and thank you so much for joining me and for watching my videos. Kung gusto nyo ulit na magkaroon ulit ng extended reading naman, make sure na nalalike nyo yung video, panoorin nyo hanggang sa dulo, i-share nyo din sa ibang mga Libras, at mag-comment kayo kasi yun po mga pinakamaraming views, likes, and comments. Yan po yung binibigyan ko ng mga bonus at extended readings. And kung kailangan nyo naman ng gabay, kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, pwede kayong magpa-private reading sa akin. May bayad po yun kasi ikaw mismo i-reading ko. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details nasa ilalim ng video na to. And for those na gustong mag-avail ng crystals, kagaya ng nakikita nyo ginagamit ko, you can check out my Instagram kasi meron po tayong mga crystal bracelets for sale, kagaya nitong lavender rose quartz. Sobrang ganda nito kay Libra dahil Libra is ruled by the planet Venus, which is the planet of love. And bagay sa'yo ang rose quartz. Very soothing na energy. And ayan, syempre meron din tayong pang-attract ng pera, guys. And ayan, marami pa pong iba. Merong for self-confidence, self-expression, for negotiation, spiritual protection, for vitality, strength, and confidence, for manifestation, for focus, and for mental clarity. At marami pa pong iba. So, ayan, mag-message na lang kayo sa akin. Thank you so much! Have a good day! Belated Happy Valentine's. Stay safe and I'll see you soon, guys. And God bless. Bye!